Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. May nakatira noon sa Babylonia na isang lalaking nagngangalang Joachim. Ang asawa niya ay si Susana na anak ni Hilkias. Si Susana ay isang babaeng bukod sa napakaganda ay may takot pa sa Diyos. Ang kanyang mga magulang ay mga tapat na Hudyo at pinalaki siya ng mga iyon ayon sa kautusan ni Moises. Napakayaman ni Joachim at ang bahay niya ay napapaligiran ng malawak at magandang hardin. Karaniway doon nagpupulong ang mga Hudyo sapagkat iginagalang siya ng lahat. Iyon ang naging tanggapan ng dalawang hukom ng bayan at doon nagpupunta ang mga taong may usapin. Nang taong yon, nahalal na hukom ang dalawang matandang pinuno at ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa kanila. Lumabas sa Babylonia ang kasamaan sa katauhan ng dalawang matanda na naglilingkod sa bayan bilang mga hukom. Nakagawian na ni Susana ang mamasyal sa hardin ng kanyang asawa pagkaalis ng mga tao upang mananghalian. Sa araw-araw na pamamasyal niya doon, ay nakikita siya ng dalawang pinuno at naakit ang mga ito sa kanya. Nagkaroon sila ng masamang hangarin sa babae. Sa kanilang pagkahibang kay Susana, tinalikuran nila ang pananalangin at kinalimutan ang kanilang tungkuling magpatupad ng katarungan sa bayan. At dumating ang pagkakataon. Gaya ng dati, si Susana ay pumasok sa hardin na kasama ang dalawa niyang katulong. Napakainit noon, kaya naisipan niyang maligo. Wala nang iba pang nasa hardin, kundi ang nagkukubling dalawang hukom na naninilip sa kanya. Sinabi ni Susana sa kanyang mga katulong, "Dalhan ninyo ako ng pabango at langis ng olibo, at isara ninyo ang mga pinto para makapaligo na ako." Pagkaalis ng mga katulong, mabilis na lumapit kay Susana ang dalawang hukom. Sarado ang mga pinto at walang makakakita sa atin. Sabi nila kay Susana, "Sabik na sabik kami sa iyo, kaya't pagbigyan mo na ang aming kahilingan. Kapag tumanggi ka, sasabihin namin nahuli ka namin na nakikipagtagpo sa isang binata, kaya mo pinaalis ang iyong mga katulong." Litong-lito si Susana at nasabi niya, "Wala akong lusot. Kung papayag ako sa inyo, paparusahan ako ng kamatayan. Kapag tumanggi naman ako, maghihiganti kayo sa akin. Ngunit mamatamisin ko pang nasapin ang tindi ng inyong higanti kaysa magkasala ako laban sa Panginoon." Pagkasabi niyon, ay malakas na nagsisigaw si Susana, ngunit sinabayan siya ng paratang ng dalawang lalaki. Ang isa'y tumakbo sa pinto at binuksan ito. Narinig sa buong kabahayan ang ingay sa hardin, kaya't nagmamadaling pumasok ang mga utusan sa pinto sa tagiliran para alamin kung ano ang nangyayari roon. Sinabi ng dalawang hukom ang kanilang paratang kay Susana, at ang mga katulong ay nabigla sa kanilang narinig, sapagkat
wala pa silang narinig na gayong paratang laban kay Susana. Kinabukasan, nang magkatipon na sa bahay ni Joaquim ang mga tao, dumating ang dalawang hukom. Handa na silang hatulan ng kamatayan si Susana. Sa harapan ng lahat ay ipinag-utos nilang tawagin si Susana, ang anak ni Hilkias at kabiyak ni Joaquim. Dumating ang babae, kasama ang kanyang mga magulang, mga anak, at lahat ng kanyang kamag-anak. May takip na belo ang kanyang muka, subalit iniutos ng dalawang masamang hukom na alisin yon upang pagsawa ang tingnan ang kagandahan ni Susana. Lungkot na lungkot namang nag-iiyakan ang pamilya ni Susana, maging ang mga taong naroroon. Tumayo ang dalawang hukom, ipinatong sa ulo ni Susana ang mga kamay nila at ipinahayag ang kanilang mga paratang laban kay Susana. Napatingala na lamang sa langit ang lumuluhang si Susana sapagkat tunay na nananalig siya sa Panginoon. Sinabi ng mga hukom, naglalakad kami sa hardin nang pumasok ang babaeng ito kasama ang kanyang dalawang katulong. Isinara niya ang mga pinto ng hardin, saka pinaalis ang mga katulong. Hindi nagtagal, lumabas sa pinagkukublihan ang isang binata at silang dalaway nagtalik. Naroon kami sa isang sulok ng hardin. Pagkakita namin sa kanilang ginagawang kasamaan, lumapit kami. Kahit na nakita namin sila na nagyayakapan, hindi namin napigilan ang lalaki. Higit na malakas siya kaysa amin, kaya't madali niyang nabuksan ang pinto at tumakas. Itong babae ang pinigilan namin at tinanong kung sino ang binatang yon, subalit ayaw niya magtapat. Nanunumpa kaming ang aming ipinahayag ay pawang katotohanan. Sapagkat kinikilala silang pinuno ng bayan at mga hukom pa, pinaniwalaan ng mga tao ang kanilang salaysay at nagkaisang parusahan ng kamatayan si Susana. Dahil dito, malakas na sinabi ni Susana, Diyos na walang hanggan, nalalaman po ninyo ang lahat ng lihim at nakikita ang lahat ng bagay bago pa mangyari. Alam po ninyo na walang katotohanan ang ibinibintang nila sa akin. Bakit ako papatayin? Gayong hindi ko naman ginawa ang ibinibintang nila sa akin. Tininig ng Diyos ang kanyang dalangin nang si Susana ay dinadala na sa bitayan. Isang binatang nagngangalang Daniel ang nilukuban ng Diyos upang magpahayag ng pagtutol. Ayokong mapabilang sa mga sumasang-ayong patayin ang babaeng ito. Sigaw niya. Tinanong siya ng mga tao, anong ibig mo sabihin, binata? Tumayo ang binata sa kalagitnaan nila at nagpatuloy ng pagsasalita. Mga Israelita, hangal ba kayo at hinatulan ninyo ang babaeng ito nang hindi mo na sinisiyasat at maingat na inalam ang katotohanan? Kailangang ulitin ang paglilitis. Walang katotohanan ang katibayang inilahad ng dalawang yan laban sa kanya. Nagmamadaling bumalik ang mga tao sa lugar na pinaglitisan. Sinabi ng mga pinuno, Daniel, dahil binigyan ka ng Diyos ng karunungang gaya ng sa isang pinuno, halika
at sumama ka sa amin sa paghatol sa usaping ito. Pagkatapos, nagsalita si Daniel. Paglayuin ninyo ang dalawang hukom at magkahiwalay ko silang sisiyasatin. Nang mapaglayo na sila, tinawag ni Daniel ang isa at sinabi, "Matandang walang kahihiyan, kailangan panagutan mo na ang maraming kasalanang ginawa mo. Hindi makatarungan ang mga hatol na iginagawan mo. Pinaparusahan mo ang walang kasalanan at pinalalaya ang talagang nagkasala. Bagamat sinabi ng Panginoon, huwag ninyong paparusahan ng kamatayan ang walang sala." Kung talagang nakita mo ang ipinaparatang mo sa babaeng ito, sabihin mo sa akin, sa ilalim ng anong puno sila nagtatalik nang mahuli ninyo? Sumagot siya, sa ilalim ng maliit na puno ng goma. Sinabi ni Daniel, kung gayon, buhay mo ang kapalit ng iyong sagot, sapagkat ibinigay na ng Diyos sa kanyang anghel ang parusa mo at hahatiin ka sa dalawa. Inilayo siya roon at ipinatawag ang kanyang kasama. Paglapit nito, sinabi ni Daniel, ikaw naman, malupit na Kananita na hindi mula sa angkan ni Huda, binihag ng alindog ng babae ang iyong isip at inalipin ng kahalayan ang iyong puso. Alam na namin ngayon ang ginagawa mo sa kababaihan ng Israel. Tinatakot mo sila para pagbigyan ang iyong kahalayan. Subalit narito ang isang babae ng Huda na hindi kayang sikmurain ang iyong kabuktutan. Sabihin mo, sa ilalim ng anong puno ninyo nakita ang inyong pinagbibintangan? At sumagot ang matanda, sa ilalim ng malaking puno ng roble. Kung gayon, sagot naman ni Daniel, buhay mo ang katumbas ng kasinungalingang ito, sapagkat naghihintay na ang anghel ng Diyos upang putulin ka sa pamamagitan ng espada. Sa gayon, pareho kayong mapapahamak. Dahil dito, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng naroroon at nagpuri sila sa Diyos sapagkat iniligtas niya ang mga nagtitiwala sa Kanya. Binalingan nila ang dalawang hukom matapos patunayan ni Daniel na sila'y nagsisinungaling at nanumpa ng hindi totoo. Hinatulan silang mamatay. Ayon sa kautusan ni Moises, ang nagparatang ng hindi totoo ay siyang lalapatan ng parusang nakatakda sa kasalanang ipinaratang niya. Naligtas nga sa kamatayan ang isang taong walang kasalanan ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinabukasan, maaga pa'y nagbalik na siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at nagsimula siyang magturo. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya.
Iniharap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalo niya. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo?" Itinanong nila ito upang subukin siya at nang may maiparatang sila laban sa kanya. Ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Patuloy sila sa pagtatanong, kaya tumayo si Jesus at nagsalita, "Ang sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila yon, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, "Nasaan sila? Wala na bang humahatol sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. I will go away, you will look for me. But you will die in your sins. You cannot go where I am going. He says that we cannot go where he is going. Does this mean that he will kill himself? You belong to this world here below, but I come from above. You are from this world, but I am not from this world. That is why I told you that you will die in your sins. And you will die in your sins if you do not believe that I am who I am. Who are you? What I have told you from the very beginning. I have much to say about you, much to condemn you for. The one who sent me, however, is truthful. And I tell the world only what I have heard from him. They did not understand that Jesus was talking to them about the Father. When you lift up the Son of Man, you will know that I am who I am. Then you will know that I do nothing on my own authority, but I say only what the Father has instructed me to say. And he who sent me is with me. He has not left me alone, because I always do what pleases him. Many who heard Jesus say these things believed in him.